Bilang bahagi ng investigasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Sal Dico, ipinatawag ng Ombudsman ang 8 sa 18 dating bodyguard umano niko nitong Hunyo. Ang plano ngayon ng Ombudsman gagamitin ang testimonya ng 8 laban kina Romualdez at Co. Ayon sa kanilang mga investigador, consistent o hindi nagbabago at categorical o sigurado ang mga testimonya ng 8 sa kung anong alam nila sa bigayan ng kickback sa mga flood control project. Ang 8 lamang umano ang may personal na alam kaugnay sa pagde-deliver ng pera. The others don't have a first-hand account of the actual delivery. Pinasplit namin yung joint affidavit to individual affidavits so we can really assess per person kung ano talaga nakita nila. And actually, that makes the statements more credible, if I may. Kailangan na lamang pumirma ng 8 sa tigi-tigisan nilang affidavit pero hindi pa ito nangyayari dahil kailangan pa umunong reviewin ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. Naantala raw ang pagbubuo nila ng kaso dahil dito. Sa amin lang, sana mapirmahan na, sana magamit na namin para sa kaso, para sumulong or isulong na namin yung kaso. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Baligod. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang abogado ni Co na si Attorney Roy Rondain. Kung mapipirmahan na ng 8 mga dating bodyguard ang kanilang mga individual na mga sinumpaang salaysay, ebidensya mga ito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Sal Dico na isasama sa magiging mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Si Bunuan ay irerekomenda ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maging state witness sa mga kaso ng flood control projects. That's still not the whole. Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now. Kasi we're up against the biggest lawyers. Ang kampo naman ni Romualdez iginiit na ginagawang political scapegoat ang kongresista kahit walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa anomalya. Hindi raw kayang utusan ni Romualdez ang kalihim ng DPWH, diktahan ng DBM o ang Senado. Dagdag ng tagapagsalita ni Romualdez ni hindi siya nabanggit ni Bunuan sa kanyang statement sa Independent Commission Infrastructure o ICI pero ngayon ay bigla na lamang daw siyang nabanggit. Bilang bahagi ng investigasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Sal Dico, ipinatawag ng Ombudsman ang 8 sa 18 dating bodyguard umano niko nitong Hunyo. Ang plano ngayon ng Ombudsman gagamitin ang testimonya ng 8 laban kina Romualdez at Co. Ayon sa kanilang mga investigador, consistent o hindi nagbabago at categorical o sigurado ang mga testimonya ng 8 sa kung anong alam nila sa bigayan ng kickback sa mga flood control project. Ang 8 lamang umano ang may personal na alam kaugnay sa pagde-deliver ng pera. The others don't have a first-hand account of the actual delivery. Pinasplit namin yung joint affidavit to individual affidavits so we can really assess per person kung ano talaga nakita nila. And actually, that makes the statements more credible, if I may. Kailangan na lamang pumirma ng 8 sa tigi-tigisan nilang affidavit pero hindi pa ito nangyayari dahil kailangan pa umunong reviewin ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. Naantala raw ang pagbubuo nila ng kaso dahil dito. Sa amin lang, sana mapirmahan na, sana magamit na namin para sa kaso, para sumulong or isulong na namin yung kaso. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Baligod. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang abogado ni Co na si Attorney Roy Rondain. Kung mapipirmahan na ng 8 mga dating bodyguard ang kanilang mga individual na mga sinumpaang salaysay, ebidensya mga ito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Sal Dico na isasama sa magiging mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Si Bunuan ay irerekomenda ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maging state witness sa mga kaso ng flood control projects. That's still not the whole. Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now.
Kasi we're up against the biggest lawyers. Ang kampo naman ni Romualdez iginiit na ginagawang political scapegoat ang kongresista kahit walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa anomalya. Hindi raw kayang utusan ni Romualdez ang kalihim ng DPWH, diktahan ng DBM o ang Senado. Dagdag ng tagapagsalita ni Romualdez ni hindi siya nabanggit ni Bonoan sa kanyang statement sa Independent Commission Infrastructure o ICI pero ngayon ay bigla na lamang daw siyang nabanggit. Bilang bahagi ng investigasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico, ipinatawag ng Ombudsman ang 8 sa 18 dating bodyguard umano ni Ko nitong Hunyo. Ang plano ngayon ng Ombudsman gagamitin ang testimonya ng 8 laban kina Romualdez at Ko. Ayon sa kanilang mga investigador, consistent o hindi nagbabago at categorical o sigurado ang mga testimonya ng 8 sa kung anong alam nila sa bigayan ng kickback sa mga flood control project. Ang 8 lamang umano ang may personal na alam kaugnay sa pagde-deliver ng pera. The others don't have a first-hand account of the actual delivery. Pinasplit namin yung joint affidavit to individual affidavits so we can really assess per person kung ano talaga nakita nila. And actually, that makes the statements more credible, if I may. Kailangan na lamang pumirma ng 8 sa tigi-tigisan nilang affidavit pero hindi pa ito nangyayari dahil kailangan pa umunong reviewin ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. Naantala raw ang pagbubuo nila ng kaso dahil dito. Sa amin lang, sana mapirmahan na, sana magamit na namin para sa kaso, para sumulong or isulong na namin yung kaso. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Baligod. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain. Kung mapipirmahan na ng 8 mga dating bodyguard ang kanilang mga individual na mga sinumpaang salaysay, ebidensya mga ito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico na isasama sa magiging mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Bonoan ay irerekomenda ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maging state witness sa mga kaso ng flood control projects. That's still not the whole. Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now. Kasi we're up against the biggest lawyers. Ang kampo naman ni Romualdez iginiit na ginagawang political scapegoat ang kongresista kahit walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa anomalya. Hindi raw kayang utusan ni Romualdez ang kalihim ng DPWH, diktahan ng DBM o ang Senado. Dagdag ng tagapagsalita ni Romualdez ni hindi siya nabanggit ni Bonoan sa kanyang statement sa Independent Commission Infrastructure o ICI pero ngayon ay bigla na lamang daw siyang nabanggit. Bilang bahagi ng investigasyon kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico, ipinatawag ng Ombudsman ang 8 sa 18 dating bodyguard umano ni Ko nitong Hunyo. Ang plano ngayon ng Ombudsman gagamitin ang testimonya ng 8 laban kina Romualdez at Ko. Ayon sa kanilang mga investigador, consistent o hindi nagbabago at categorical o sigurado ang mga testimonya ng 8 sa kung anong alam nila sa bigayan ng kickback sa mga flood control project. Ang 8 lamang umano ang may personal na alam kaugnay sa pagde-deliver ng pera. The others don't have a first-hand account of the actual delivery. Pinasplit namin yung joint affidavit to individual affidavits so we can really assess per person kung ano talaga nakita nila. And actually, that makes the statements more credible, if I may. Kailangan na lamang pumirma ng 8 sa tigi-tigisan nilang affidavit pero hindi pa ito nangyayari dahil kailangan pa umunong reviewin ng kanilang abogadong si Attorney Levy Baligod. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker. Naantala raw ang pagbubuo nila ng kaso dahil dito. Sa amin lang, sana mapirmahan na, sana magamit na namin para sa kaso, para sumulong or isulong na namin yung kaso. Hinihingan pa namin ng pahayag si Attorney Baligod. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain. Kung mapipirmahan na ng 8 mga dating bodyguard ang kanilang mga individual na mga sinumpaang salaysay, ebidensya mga ito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico na isasama sa magiging mga testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
Si Bonoan ay irerekomenda ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na maging state witness sa mga kaso ng flood control projects. That's still not the whole. Meron pa, but I cannot divulge everything to the public right now. Kasi we're up against the biggest lawyers. Ang kampo naman ni Romualdez iginiit na ginagawang political scapegoat ang kongresista kahit walang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa anomalya. Hindi raw kayang utusan ni Romualdez ang kalihim ng DPWH, diktahan ng DBM o ang Senado. Dagdag ng tagapagsalita ni Romualdez ni hindi siya nabanggit ni Bonoan sa kanyang statement sa Independent Commission Infrastructure o ICI pero ngayon ay bigla na lamang daw siyang nabanggit.